mga pampabango sa kotse, pananalapi, posibleng gordiya. Hindi lang natin tatalakayan ang nilalaman ng umagang pagdinig na ito. Pero nakalapit ng husto ang reporter namin kay David sa korte. At ang kanyang napansin ay kawili-wili. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Nasa ikalawang araw na tayo ng paunang pagdinig sa kaso ni David na may first-degree murder, tuloy-tuloy na sexual na pang-aabuso sa batang wala pang 14 at illegal na pagputol-putol sa mga labi ng tao. Lahat ay may kaugnayan sa pagkamatay ng 14 anyos na si Celeste Rivas Hernandez na umano'y natagpuang pira-piraso at nabubulok ang katawan sa front trunk ng isang Tesla na umano'y nakarehistro sa kanya. Nangyari ito noong Setyembre noong 2025. Ito ay pagdinig para matukoy ng korte kung sapat ang ebidensya para ituloy sa paglilitis. Ayokong mag-aksaya ng oras, kaya simulan na natin ang nangyari ngayong umaga sa sesyon. Papasukin ko na ang ating mata at tainga, ang taong nasa korte nitong nakaraang 2 araw. Pati sa sesyon na yung umaga. Masaya akong nandito siya. NBC LA reporter Julia Dang, kailangan kong sabihin sa inyo, ang gaganda ng tala mo. Tinitingnan ko ang live notes na pinapadala mo. Sobrang detalyado at kumpleto. Muli, mahusay na trabaho. Bago natin pag-usapan ang mga nangyari ngayong umaga, kailangan mong sabihin sa amin kung ano ang nakita mo sa loob ng korte, lalo na kay David. Tama ba? Kasi alam ko na, talagang nakalapit ka ng husto sa kanya ngayong araw. Tama? Ano ang nakita mo? Oh, Jesse, gusto ko lang ulit sabihin na napakasarap maging bahagi ng palabas na ito kasama ka dahil gustong-gusto ko itong panuurin. Oo, nakaupo ako mismo sa likod ni David kaninang umaga. Somehow, nakuha ko ang upuan sa harap ng ibang mga reporter. Sa tingin ko, dahil pumasok ako ng medyo huli kumpara sa iba. Kaya dahil doon, pinaupo nila ako sa dulo ng isa sa mga hanay na mga abogado sa loob ng korte. At lasa, likod lang ako ni David. Hindi siya mukhang maayos. Alam mo, mahaba na buhok niya. Hindi siya nag-ahit. Suot niya yung uniforme ng LA County Jail, yung orange na jumpsuit. At nakakadena pa rin ang kanyang mga paa at baywang. Pero hindi siya nakaposas. Kaya para nakabalandra siya sa kanyang upuan, nakapatong ang mga braso niya sa mga patungan ng braso. Nakikita ko ang kanyang dilaw na legal pad na inilapag niya sa harap niya. Kaya sinusubukan kong sumilip, tinitingnan kung nagsusulat ba siya ng kahit ano. Wala siyang naisulat kahit ano, pero siguradong may mga sandali kaninang umaga habang sa cross-examination ng mga saksi na yumuko siya at kinausap ang kanyang mga abogado. Ang unang beses ko itong napansin ay habang cross-examination na may kinalaman sa pamamahala ng pananalapi na pinag-uusapan nila kung magkano ang kinita niya mula sa kanyang record deal at kung paano hinati-hati ang perang iyon. Dahil napakaraming tao ang kasali sa operasyong ito, maraming tao ang kumikita dahil sa kanya. Kung sasabihin ng direkta. At mahalagang bahagi ito ng kasong ito dahil ang pagpatay para sa pinansyal na pakinabang ay isa sa mga special circumstances dito na nagpapahintulot na maging karapat-dapat ito para sa parusang kamatayan. Pero sinabi ni Nathan Hochman, ang district attorney, kahapon na hindi pa talaga nila napagpapasyahan kung iyon ba ang kanilang itutuloy. Oo, natutuwa akong nabanggit mo yan dahil iyon ang punto. Pupunta na ako sa mga saksi na nagpatotoo ngayon. Kung maipapakita nila kung gaano ka-lucrative ang kanyang karera, $11 milyon at $250 na kung si Celeste ay lumantad at isiniwalat ang umano'y illegal nilang sexual na relasyon, kukuhanin niya lahat yon. Kaya habang mas pinapalakas nila yon, naiintindihan ko kung saan sila patungo. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Bago tayo muling pumasok sa usapan, naiintindihan ko rin na ang pamilya ni Celeste ay bumalik sa korte. Napag-usapan natin kahapon kung gaano kahirap para sa kanila na makita ang mga larawan ng katawan ni Celeste na pilutol-putol na natagpuan sa loob ng Tesla na iyon. Anong pakiramdam na makita sila sa korte ngayon? Talagang mahirap. Alam mo, Jessie, sinabi ko sa iyo kahapon, hindi ko talaga maisip kung anong pinagdadaanan nila. Kahapon, nakaupo ako mismo sa likod nila, 3 hilera sa likod. Ngayon, nakaupo ako ng pahilis sa hanay na nasa likod mismo ng kinauupuan nila. Kaya kitang-kita ko ang mga ekspresyon ng mukha ng dalawa, ang nanay at tatay ni Celeste. At nakasalubong ko ulit ang nanay niya, si Mercedes, sa itaas sa banyo. Talagang mahirap. Katatapos lang namin bago ang lunch break na ito,
Nakikinig kami ng testimonya mula sa isang criminologist ng LAPD. Isa ito sa mga opisyal na tinawag para man-imbestiga matapos mato ang Tesla papunta sa isa sa kanilang tech centers. Kaya tinitingnan namin ang mga litrato na ipinapakita ng prosecutor sa korte ng 11 iba't ibang air freshener na natagpuan sa Tesla na yon. Ibig kong sabihin, ang mga labi ni Celeste ay nandoon sa loob at nabubulok. Malamang ilang buwan na. Kaya para matakpan ang amoy, may naglagay ng halos 12 ng air freshener. Hindi lang sa loob ng kotse, kundi pati sa front trunk. At doon natagpuan ang mga cadaver bag na may mga labi niya. Kaya hindi lang basta naganap ang krimeng ito. May isang taong umabot sa tunay na nakapanging ilabot na subdulan, Jesse, para maitago ang kanilang mga bakas. Kitang-kita kong parang naliliit sa sarili ang mga magulang niya at bahagyang nagdidikit ng mas malapit sa isa't isa nang ilabas ang mga larawang iyon. Napakaraming aspeto nito na nakakatakot sa parang hindi natin lubos maisip para sa kanila. Interesado akong malaman ang sasabihin ng abogado nila sa kasong wrongful death, na hindi naman talaga sangkot sa kasong kriminal na ito. Antayin natin kung anong sasabihin niya mamaya. Nag-usap kami saglit sa itaas at mukhang sasagutin pa niya ang mas maraming tanong mula sa atin. Hayaan mo akong tanungin ka ngayon tungkol sa testimonya. Ipinagpatuloy nila ang testimonya ni Benjamin Gregor. Hindi ko alam kung tama ang pagbigkas ko ng pangalan. Itong finance director ng Mogul Vision, kasosyo sa negosyo ni David na nagsasalita tungkol sa mga pinansya ni David. Kwentuhan mo ako kung paano nagsimula ang testimonya ngayon. At saka, habang nagbabasa ako, siya ba ay isang interesanteng saksi? Medyo palaban ba siya sa isang paraan? Hindi ba tugma ang kanyang testimonya sa sinabi niya sa grand jury? Ano nga ba talaga ang tono ng kanyang testimonya at ano ang sinabi niya ngayong araw? Jesse, napakalumanay na paraan ng pagsabi mo niyan, hindi tugma. Oo, napansin ko yun kahapon at nagpadala ko sa inyo ng ilang mensahe tungkol doon. Habang nangyayari ito, oo, medyo lumalabas siyang palaban kapag nakikipag-usap siya sa mga piskal. Kapag kausap niya ang Deputy DA dito, Beth Silverman, nang tinatanong siya ni Beth Silverman sa cross-examination, may ilang pagkakataon na binigyan niya si Beth Silverman ng mga sagot na hindi lang basta hindi tugma, kundi taliwas pa mismo sa mga sinabi niya noong pagdinig sa grand jury. At talagang tinutukoy niya ang mga transcript mula sa mga lihim na pagdinig ng grand jury para tiyakin yon, para sabihin na, sandali lang. Ang ibig mo bang sabihin ay, itong bahay na ito o yung isang bahay ang gagawing kolateral para makapagpiyansa si David? Pagkatapos, direkta niya itong tinanong ng ilang beses. Tama ba ang testimonya mo ngayon o tama ito noon? Kaya sa tingin ko, tuwing halatang binabago ng saksi ang kanyang kwento habang nasa witness stand, mapapapaisip ka kung sinong kinausap nila? Alam mo yun? Baka may napag-usapan o baka may naging kasunduan. Bakit nagbago ang kwento nila? At syempre, ano naman ang mapapala nila doon? Bawal ang kamera at audio recording sa ilang araw ng paunang pagdinig sa Los Angeles. Sinusubukan ng mga piskal na patunayan na sapat ang ebidensya para umabot ang kasong ito sa paglilitis. Isa kami sa ilang media outlet na nasa loob ng korte ngayon. Kasama ko rin dito, maya-maya, si NBC LA reporter Julia Dang. Ngayon, nais kong makita ninyo ang ilang bagong sketch mula sa korte. Kuha mula sa ikalawang araw ng paunang pagdinig ayon kay artistang si Mona Edwards. Malaking usapin na yon kung paano ang Tesla. Kung saan nakita ang bangkay ni Celeste noong Hulyo na nakaraang taon ay pinroseso ng mga pulis. Mahigpit na kinukuwestiyon ng mga top abogado ni David ang paghawak ng ebidensya. At sa puntong ito, makatarungan lang tanungin kung paano mapapatunayan ng tagausig na si David ay. Siya ang gumawa ng krimeng yon, hindi ibang tao. Kasama natin ngayon si Julia Dang ng NBC LA para talakayin ang mga nangyari sa korte. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Marami tayong dapat talakayin na yon, pero magsisimula muna ako kay David. Kahapon, napag-usapan natin ang tungkol sa kanyang kilos at asal. Minsan ay parang naiinip siya habang nangyayari ito. Anong napapansin mo ngayon sa kilos o asal niya? Kumusta, Chris? Masaya akong makasama ka. Ganun pa rin talaga kay David. Pinapasok siya agad kaninang umaga nang magsimula ang ikalawang araw ng paunang pagdinig na ito.
Nakaposa siya nung una. Tinanggal naman nila ang kanyang posas. Bahagi yon ng kasunduan kahapon matapos hilingin ng kanyang mga abogado na tanggalin ang kanyang posas sa loob ng korte. Naupo lang siya doon, alam mo yon, halos hindi gumagalaw. Hindi masyadong nagsusulat ng mga tala. Hindi rin masyadong nakikipag-usap sa kanyang team. May mga bahagi ng testimonya kanina na napansin kong si David ay nakatingin lang ng diretsyo sa harap. Wala talagang masyadong mababasa sa kanyang muka. Pero nagkaroon ako ng isang kawili-wiling usapan sa gilid, kasama ang isang courtroom sketch artist. Ngayon, bilang isang artist, malinaw na may napakahalaga siyang perspektibo dahil binabayaran siya para iguhit ang taong ito. Nauupo rin siya sa ibang pwesto sa loob ng korte. Tama ba? Nauupo siya sa jury box, kaya nakaharap siya mismo sa akusado. David Burke. Kaya nagkwentuhan kami sandali nung break ng korte sa tanghalian. At sinabi niya, parang sa tingin niya, wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari. Meron siyang parang pabaya o walang malasakit na kilo sa paraan ng kanyang paggalaw, pakikisalamuha sa kanyang team, at kung paano siya nakatitig lang sa harap. Kaya tinanong ko siya, alam mo yon, normal ba ito? Dumaan ka na sa daan-daang padlilitis sa mga tasong kriminal. Baka mas marami ka nang na-sketch na akusado sa krimen kaysa kayang bilangin. Nakita mo na ba ito dati? Bahagya siyang tumango at nagsabi ng oo. Oo, nakita ko na. Kaya yung iba na nakausap ko, alam mo, yung mga sinabi nila tungkol sa ugali ni David sa korte, inilarawan nila ito na parang may kakaiba, bilang sociopathic. Narinig lang namin siyang magsalita ng ilang beses, oo, Your Honor, o naintindihan ko. At nakasuot siya ng eksaktong pareho ng suot niya kahapon. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng LA County Jail, yung jumpsuit. Mahaba na ang kanyang buhok. Nakaiting na salamin siya at mukhang hindi nag-ahit. At sa totoo lang, mukhang pagod na pagod. Kapag iniisip mo, siya ay taong kumita at kikita ng milyon-milyon. Kumikita na siya ng milyon-milyong dolyar, lalo pa sa bagong album niyang ilalabas. Plano na niyang kumita ng malaki. At kapag naisip mo yon, alam mo, kung mapatunayan na kasala siya, mawawala lahat yon. Pero may asal siya na ikinagugulat ng marami. Baka inihanda na siya ng mga abogado niya kung paano umasta. Kung paano siya dapat umasta habang nagpapatuloy ang paunang pagdinig na ito. Alam mo, ngayong araw, Julia, sa loob ng korte, maraming ebidensya ang kinalakay tungkol sa maaring ituring na dugo sa loob ng Tesla sa garahe. Merong Blue Star na teknolohiya. At kung nakita mo na mga larawan nito sa ibang mga kaso, makikita mo ang asul na talsik sa pader matapos lagyan ng chemical. At sinasabi nila na dun marahil dati may dugo. Siyempre, kapag naisip mo si Celeste, ang kanyang labi ay di umano'y natagpuan sa front trunk ng Tesla na ito. Pero hindi lang iyon ang lugar na sinasabi ngayon ng mga otoridad na may natagpuan silang dugo sa kotse. Ano ang pinaka natatandaan mo sa bahagi ng testimonya ngayon? Tama yon, yon ang pangunahing bahagi ng testimonya ngayon mula sa mga saksi ng prosekusyon. Sinimulan na naming tapusin ang testimonya kahapon tungkol sa pamamahala ng pera at kung gaano kalaki ang kinikita ni David. Narinig namin mula sa isang CHP official na nagpatotoo kung saan natagpuan ang passport ID ni Celeste ilang buwan matapos makita ang kanyang katawan sa Santa Barbara County. At pagkatapos ay narinig namin mula sa dalawang kawani ng LAPD. Sila ay mga kriminalista. Isa ang pangunahing kriminalista na proseso ng eksyenong may kinalaman sa Tesla at ang isa pa ay kasali sa pagsisiyasat sa bahay ni David sa Hollywood Hills ilang araw matapos matagpuan ang bangkay noong Setyembre 17 ng nakaraang taon. Kaya ito ang bago at talagang nakaka-interes, Chris. Hindi pa natin narinig ang detalyeng ito dati. Ayon sa testimonya ng isa sa dalawang criminalist ng LAPD, may dugura na natukoy sa sahig na gawa sa ladrilyo, sa ilalim kung saan sana nakaparada ang isang sasakyan. At iyon ay nasa ilalim ng mga itim na rubber mat na inilatag sa sahig ng garahe sa bahay ni David. Kaya ang parang ipinapakita nila dito ay may dugo na tumatagas mula sa Tesla ni David, dumadaan sa mga rubber floor mat at pagkatapos ay tumatagos pababa sa sahig na ladrilyo.
Nang marinig ko yon, alam mo, at nakaupo pa ako mismo sa likod ng mga magulang ng biktima, talagang nakakagulat. Napakaraming ebidensya sa kasong ito na talagang nakakabagabag at nakakagulat sa parang hindi ko pa naranasan kahit saan. Pero ang pagiging, alam mo, nasa loob ng korte kasama ang mga magulang ng biktima. Sa tingin ko, yon ang nagpapalinaw na ito ay tungkol sa isang tao. Tungkol ito sa isang teenager na dalagang pinatay at pinagputol-putol ang katawan. Tungkol ito sa hustisya para sa kanya. Totoo yan. At hindi ko maiwasang isipin simula kahapon yung sandali na nasaksihan mo mismo, yung mga larawan na ipinakita sa screen ng mga labi ni Celeste at kung anong natagpuan nila. At hindi lang ito nakakagulat para sa'yo, pati na rin sa mga miyembro ng media, mga miyembro ng publiko na nasa loob ng korte, kundi pati na rin sa mga magulang niya na pribadong tao bago mangyari ang lahat ng ito. Alam ko na nabanggit na rin ito ng kanyang civil attorney. Hindi sila yung mga taong nasa sentro ng atensyon bago nangyari ang lahat ng ito. Bigla kang nasa sentro ng kasong ito tungkol sa anak mong babae. At ngayon, tinitingnan mo na lang ang mga larawang yon sa screen. Ilan sa mga ebidensyang inilabas kaugnay sa Tesla ay tungkol sa air freshener. 11 ang natikpuang air freshener na medyo marami para sa isang sasakyan. Paano yon nauugnay sa mga inilalatag ng mga piskal tungkol sa kung paano ginamit ang sasakyang iyon sa mga ibinibintang kay David? Natutuwa akong nabanggit mo yan, Chris, dahil yan ang tumatak sa akin habang pinapakinggan ko ang testimonya ng unang kriminalista mula sa LAPD na narinig nating ngayon. Mayroong hindi bababa sa 11 air freshener na natagpuan sa Tesla na iyon nang tawagin ang kriminalista na ito sa Piper Technical Scene kung saan dinala ang sasakyan mula sa Hollywood Tow Yard. Hindi bababa sa 11. At ito ang detalye na nakakuha ng aking pansin tungkol sa kung saan sa loob ng sasakyan natagpuan ang mga air freshener na yon. Hindi lang sila nasa loob. Natagpuan nila ang mga ito sa center console. Natagpuan din nila ang mga ito sa likurang upuan. Natagpuan din nila ang mga air freshener sa front trunk. Kaya hindi lang ito tungkol sa kung paano napatay si Celeste, kung paano pininsala ang kanyang katawan. Tungkol din ito sa pantatangkang pantakip sa nangyari. Siguradong may nakapansin. Ang baho-baho talaga. Kailangan nating gumawa ng paraan para matakpan yon. Kaya may talagang nagbukas ng front trunk. Magpapasya ba ang korte kung may sapat na ebidensya laban kay David para ituloy ang kaso? Tulad ng sabi ko, marami pa tayong tatalakayin. Simulan na natin. Sige, ipakikilala ko ulit ang ating mata at tainga sa korte. Julia Deng, reporter ng NBC LA na napakahusay. Natatanggap namin ang kanyang mga tala araw-araw. Napakakumpleto ng mga ito. Napaka-espesipiko. Napaka-detalyado. Maraming salamat sa pagdalo mo. Una sa lahat, bago pa natin talakayin ang nilalaman ng usapin, bago pa natin pag-usapan ang asal ni David, mataas ang tensyon sa simula ng araw sa korte. Hindi natuwa ang hukom. Ano nangyari? Jessie, grabe ang umaga. Nasa 3 araw na tayo ng paunang pagdinig at nagsimula ito ng may kaunting drama kaninang umaga. May isang reporter na talagang pinalabas mula sa silid ng korte. Pinatanggal siya ng hukom sa mga pagdinig ngayong araw dahil lumabag daw siya sa mga patakaran tungkol sa live na pag-transmit. Kaya naman, naging mahigpit talaga ang korte na ito sa pagpapanatili ng integridad ng kasong ito. Napag-usapan na natin ito dati. Bawal ang mga kamera sa silid ng hukuman. Bawal din ang mga telepono. Alam nyo, hindi ako nakikipag-ugnayan sa inyo o kahit kanino sa labas habang nangyayari ang lahat ng ito. At bahagi ito ng mas malawak na, sa tingin ko, paggalang sa integridad ng hukuman na ito at sa diwa ng hukuman na ito dahil gusto nilang matiyak na maayos ang lahat ng proseso. Walang sinuman dito ang gustong mauwi sa mistrial ang kaso o may lumabas na impormasyon na hindi dapat. Kaya ngayon, habang may break ang hukuman, maaari naming sabihin sa inyo kung ano talaga ang nangyari. At alam mo, naiintindihan naman namin. Ibig kong sabihin, lalo na kung may hinahawakan kang isang high-profile na kaso tulad nito at masela ng kasong ito, pinag-uusapan natin ang sexual, ang di umanuyo'y sexual na pang-aabuso, pagpatay, at pagputol-putol ng katawan ng isang menor de edad na 14 na taong gulang na babae. Kaya hayaan mo rin akong itanong ito sa'yo. Si Steve Fisher, isang pribadong investigador na inupahan ng may-ari ng property kung saan si David nananatili, ay ilang beses na naming naging panauhin sa palabas. Malapit ito sa lugar kung saan natagpuan ang Tesla, kaya mula umpisa pa lang ay nag-iimbestiga na siya. May konting drama tungkol sa kanya sa korte ngayon, tama ba? Ano ang nangyari dun?
Tama yon. Ngayon, ayon sa taga-usig sa kasong ito, ang Deputy DA na si Beth Silverman tila nilabag ni Steve Fisher ang mga lihim ng grand jury. At dahil doon, humiling siya ngayong umaga na tanggalin siya sa listahan ng mga saksi. Nasa loob siya ng korte. Nakaupo siya sa tabi ko. Tumayo siya. Kinilala ang kahilingan yon. Wala namang pagtutol. Walang naging pagtatalo doon at basta na lang siyang umalis. Kaya hindi natin maririnig si Steve Fisher sa loob ng korte bilang bahagi ng paunang pagdinig na ito. Malinaw na kapag umabot sa paglilitis, maririnig natin siya. Alam kong naging panauhin siya sa programa mo at narinig ko ang mga panayam. Sa tingin ko, mahalaga ang mga impormasyong dala niya para sa kaso kung umabot ito sa paglilitis. Sa ngayon, nasa paunang pandinig pa rin tayo. Ikatlong araw na ito. Kailangan lang nilang patunayan na may probable cause para umusad ito. Kaya ngayon, sa tingin ko, nasa ikawalong saksi na tayo. Habang nagpapatuloy ito, lahat tayo ay umaasang tatagal pa ito hanggang mamaya at malamang pati bukas at baka pati sa Lunes din. Tingnan mo, si Steve Fisher ay nagbigay, alam mo, makabuluhang impormasyon sa kasong ito. Marami rito ang napatunayan ng nakita natin sa inihain ng prosecution. Hindi na ito nakakagula based sa narinig natin kay Steve na naging bukas tungkol sa kaso, kay David at sa prosecution. Kaya interesting ang pangyayaring ito. Bago tayo pumunta sa mga saksi, kailangan kitang tanungin dahil hindi namin nakikita. Sketch lang mula sa courtroom artist ang meron kami. David, ano ang kilos niya sa korte? Dahil sa naging pananaw natin itong mga araw, para sa isang tao na, ayon sa lahat ng narinig natin, ibig kong sabihin, kung tatanungin mo ako ng legal na opinyon ko, sa tingin ko, may sapat na ebidensya dito para umusad ang kasong ito sa paglilitis. Para sa taong may buhay na nakataya, para sa taong may kaso ng pagpatay, tuloy-tuloy na sexual na abuso sa menor de edad, at ilegal na pagputol-putol sa mga labi ng tao. Kamakailan, nakita natin kung paano inilalarawan ng isang taong tila walang pakialam. Medyo nababato, parang kaswal lang, parang hindi naman siya ganung stressed. Ganun bang itsura niya ngayon? Jessie. At hindi ko talaga matanggap yon. Ibig kong sabihin, isipin mo kung ikaw o may kakilala ka ang nasa ganung sitwasyon. Ibig kong sabihin, sa palagay ko, mas magmamalasakit ka pa. Hayaan mong sabihin ko kung ano talaga ang sinabi ng courtroom sketch artist. Kinausap ko si Mona Schaefer Edwards noong court break mga 1 oras na ang nakalipas. Sabi ko, Mona, ikaw ang may pinakakawili-wiling pananaw dito sa korte dahil nakaupo ka na nakaharap sa akusado. Nasa bahagi siya ng jury box, kaya nakikita niya ang mukha niya, ang mga ekspresyon niya, at iginuguhit niya ito para sa ating lahat na gumagamit ng kanyang sining para i-cover ang kasong ito. Sinabi niya sa akin, Jessie, na para sa kanya, parang si David ay, quote, nasa ibang antas. Mukha siyang lubos na hiwalay sa nangyayari. Binabasa ko ang ekspresyon ng mukha niya sa gilid habang pinapanood ko siya. Hindi siya masyadong nagre-react. Alam mo, parang katulad lang kahapon kung saan nakatitig lang siya ng diretso sa testigong nagsasalita at doon sa monitor sa itaas na nagpapakita ng mga ebidensya. Pero hindi, talagang hindi siya nagre-react. Kasama na doon kahit na ipinapakita na ang damit ng biktima, alam mo, yung marumi niyang damit, may mansa ng dugo, punong-puno ng insekto. Basang damit na natagpuan sa mga cadaver bag kasama ng kanyang mga labi. Nakatingin lang siya diretso sa unahan. Nakatiklop ang mga braso niya. Mayroon siyang dilaw na legal na notepad sa harap niya. Mukhang hindi siya nagsusulat ng tala. May puting styrofoam na tasa siya ng tubig. Sa bilang ko, 2 o 3 beses lang siya nakipag-ugnayan na yon. Bahagyang lumingon at sandaling nag-usap sa isa sa kanyang abogado. Pero maliban doon, hindi siya gumagalaw, Jessie. Kamangha-mangha ito. Hindi ako nandito para manghula, pero kailangan ko itanong, alam mo ba kung may iniinom siyang gamot? Hindi ko alam, Jessie. At hindi tayo manghuhula dito sa palabas na ito. Pero iyan ay isang tanong na lumalabas sa mga usapang sidebar. Hindi natin alam at hindi pa yan nabanggit sa korte. Sige. At iniisip ko na kung oo, lalabas din yon. Sige, nakuha ko. Sige, pag-usapan natin ang laman ng usapan. So, ang unang bumalik sa witness stand ay ang kriminalista, tama? Ano ang nangyari nang tanungin siya ng depensa? Natapos tayo kahapon sa cross-examination ng isang kriminalista mula sa LAPD. Siya ang tinawag para iproseso ang ebidensiyang nahanap sa garahe ni David. At kasama sa ebidensiyang iyon ang lahat,
Mula sa mga trash bag, rubber floor mats, hanggang sa mga mansa ng dugo. Siya rin ang nag-test ng mga chainsaw na nahanap sa bahay ni David. Nangyari ito isang linggo matapos matagpuan ng kotse sa Hollywood Tow Yard na may labi ng biktima sa front trunk. Kaya ipinagpatuloy nila ang cross-examination na yon at nagkaroon ng maraming palitan ng kanong tungkol sa mga chainsaw. At ito ang dahilan. Napansin ng abogadong tagapagtanggol na si Blair Burke na walang positibong pagsusuri na nagpapakita ng posibilidad ng dugo sa mga chainsaw na iyon. Kaya patuloy niyang tinatanong ang saksi ng LAPD para sa prosekusyon kung bakit hindi nila kinuha bilang ebidensya ang mga chainsaw na iyon. Parang gusto niyang ipunto na ang touch DNA na hindi nila sinuri, maaring nagpakita ng ibang bagay. Maaring nagbigay ng mas kumpletong larawan kung ano talaga ang nangyari at kung sino ang maaring sangkot. Kung sino pa ang maaring sangkot, iyon niya. Pero ang kriminalista ay napakatalino at napakalinaw ng mga sagot niya. Sa isang punto kahapon, inilabas pa niya muli ang kanyang mga tala upang masiguradong eksakto ang impormasyong ibinigay niya na naitala noong investigasyon na ito. Kaya sinabi niya na wala namang anumang forensic value ang mga chainsaw na natagpuan sa garahe, kaya hindi ito kinuha bilang ebidensya. Kaya ang pinaka nakuha ko sa lahat ng ito ay maaaring hindi talaga yon ang mga sandata o gamit na ginamit sa pagputol-putol, kahit pa natagpuan ang mga iyon sa garahe ni David noong isinagawa ang paghahanap. Linawin ko lang ito para sa mga manonood. May mga ulat at posibleng testimonya tungkol sa nawawalang chainsaw, pero hindi ko alam kung totoo yon. Pati tungkol sa ebidensya ng paglilinis. Kasama na ba ang paglilinis ng mga chainsaw? Itama mo ako kung mali ako sa alinman sa mga puntong yon. Tama ka sa unang punto. May isa pang chainsaw, isang makita na pinag-usapan natin kamakailan na in-order online at ipinadala sa bahay ni David. Sa alam ko, batay sa mga ebidensyang iprinisinta ngayon, hindi natagpuan ang chainsaw na iyon sa paghahanap na ito. Yung dalawang chainsaw pa, kaya sinabi ng kriminalista na wala namang halagang forensiko. Nagpatoto siya kanina na kung ginamit sana ang mga iyon para sa pagputol-putol, hindi talaga posibleng malinis ang dugo. Hanggang sa punto na ang kanilang pagsusuri ay hindi nagpakita ng anumang bagay na may halagang forensiko. Kaya nung ginawa nila ang paunang pagsusuri sa lugar at walang lumabas na presumptive positive, pinili nilang hindi kunin bilang ebidensya ang dalawang chainsaw na yon. Pero oo, may nawawala pa. May isa pa. Sigurado rin akong lalabas pa yan mamaya sa testimonya. Kahit shocking ang ganitong kaso, hindi nakakagulat kung may dugo o bakas nito sa crime scene. Pero paano naman kung peking dugo? Hindi namin inaasahan yun. Pero isa yan sa mga impormasyong natutunan namin ngayon sa paunang pagdinig ni David. Sabi ng mga investigador, nakakita sila ng mga galon ng peking dugo sa garahe ng mga awit. Pag-uusapan natin kung bakit maaring may ganoong dugo ang mga awit sa kanyang garahe at kung paano ito maaring maging salik sa kasong ito habang nagpapatuloy tayo maya-maya kasama ang ating reporter na nasa loob ng korte ngayon. Gusto ko rin ipakita sa inyo ang ilang bagong guhit mula kay Mona Edwards. David, ngayong araw muling sinabi na walang emosyon habang inilalatag ng taga-usig ang ebidensyang nagpapakita umanong siya ang pumatay kay Celeste at itinutulak ang kaso sa susunod na legal na hakbang. Kasama natin ngayon si Julia Dang, reporter ng NBC-LA, na galing lang sa korte. Salamat sa pagdalo. Sisimulan ko sa kung paano nagtapos ang araw ngayon at narinig natin mula sa Deputy Medical Examiner. Siya ang nag-autopsy kay Celeste Rivas Hernandez. Anong tumatak sa iyo sa sinabi niya? Tama yan, Chris. Katatapos lang ng araw natin. Akala namin hindi pa namin naabot sa testigong ito ngayon. Pero si Dr. Grant Ho ay tumestigo mga 4 na minuto bago tayo nagtapos ngayong araw. Ikatlong araw ng paunang pagdinig sa kasong pagpatay laban kay David Anthony Burke, 21 taong gulang. Kaya nagsimula pa lang siyang ilahad ang mga natuklasan niya mula sa autopsy na isinagawa noong Setyembre 10. 2 araw iyon matapos matagpuan ang mga labi ng binatilyo ito sa front trunk ng Tesla ni David. Nagpapatotoo siya tungkol sa kalagayan ng pagkabulok. Napakahirap,
sobrang hirap makita ang mga litrato nung isang araw sa korte. Naririnig dayon ang testimonya mula sa Deputy Medical Examiner na siyang nangguna sa autopsy. Mas mahirap pa ito, Chris, sa ibang paraan. Kaya lubos kong naintindihan nang umalis ang mga magulang ng biktima sa courtroom bago siya tumistigo. Hindi sila nakaupo roon para sa testimonya na ito. Pero pinag-uusapan niya ang estado ng pagkabulok. Nagpatotoo siya na noong tinimbang nila ang mga labi niya. Lumabas na 71 libra lang ang bigat nito. Ang huling sinabi niya sa witness stand bago tayo nagtapos noyon ay suot pa rin niya ang kanyang braces. At syempre, ang dental records ang tumulong sa kanila para makumpirma ang pagkakakilanlan. Dahil nung nahanap nila ang kanyang mga labi, alam mo, sobrang lala na ng decomposition nito. Sobrang daming natanggal na balat. Hindi nila siya makilala. Wala na talagang sapat na natira. Nakita ko sa talo mo habang binabasa ko na suot pa rin niya ang braces niya. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa pamilya niya at mga pinagdaanan nila nitong mga araw. Pero parang paalala lang talaga yon na hindi lang basta tao ang pinag-uusapan natin na nawala ang buhay. Kundi, alam mo yon, isang napakabatang tao na 14 na taong gulang ang nasa sentro ng kasong ito. At alam mo yon, ngayong linggo, tinitingnan natin ang posibleng mangyari at kung magpapatuloy pa ito. Alam mo yon, yung landas na posibleng mauwi sa paglilitis. Mukhang maraming ebidensya ng DNA ngayon at talagang detalyado tungkol sa kung ano ang nahanap, kung ano ang nagpositibo sa test. Para sa iyo, ano yung pinakaumangat na balita at anong sandali ang tumatak sa iyo kapag inaalala mo ang mga oras ng testimonya ngayong araw? Lalo na pagdating sa DNA na tumatak sa iyo. Ang pangunahing napulot ko rito, Chris, ang magaling na defense attorney, isang matatag na defense team, ay kayang questionin ang kahit ano at lahat ng bagay. At magiging susi iyon kung talagang mapupunta ito sa paglilitis na sa tingin ko ay inaasahan ng karamihan sa mga tao sa loob ng korte. Mas mababa ang pamantayan dito sa yugto ng paunang pagdinig. Kailangan lang ng prosekusyon na ipakita na may probable cause. Isipin mo ito na parang 51% na pamantayan. Pero kung umabot ito sa paglilitis, para mahatulan ng hurado, kailangan lampas ito sa makatwirang pagdududa. Isipin mo na parang 79.9% na posibilidad iyon. Kaya parang ganito ito para kay Josel, para sa makabilang panig. Alam mo, sinusubukan nila ang kanilang mga saksi. Tinitingnan nila kung paano sila mag-perform sa witness stand bilang mga tao na tinatanong sa harap ng audience na live at matinding pressure. At kami sa media, nakakakuha kami ng idea kung anong mga tanong ang maaaring itanong sa trial, kung paano kakayanin ng mga saksi ang pagtatanong, at kung paano sila magmumukha, magsasalita, at mararamdaman sa harap ng isang live na hukom. Huradong binubuo ng kanilang mga kapantay. Tungkol naman sa tanong mo sa ebidensyang DNA na ito, ginugol namin halos buong hapon sa testimonya na yon. Nagsimula ito sa mga tanong ni Deputy DA Ben Silverman na nadala ng saksi. Samantha Tosh, isang kriminalista ng LAPD na mula sa crime lab ng LAPD na responsabale sa pagsusuri, pag-aanalisa at pag-uulat ng mga DNA sample. At pagkatapos ay ginawa ng mga abogado ng depensa ang kanilang cross-examination at pagkatapos ay bumalik ang saksi na yon sa prosekusyon. Pagkatapos, may dagdag pang tanong ang depensa sa kanya. Kaya ang lahat ng iyon ay nagre-resulta sa napakaraming impormasyon na maaring tingnan sa iba't ibang paraan. 'Di ba? Wala sa mga ito ang talagang tiyak. At ang saksi, ang kriminalista ng LAPD, ay maingat na nilinaw iyon. Alam mo, gumagamit siya ng mga salitang tulad ng posible o malamang, pero ang mga estadistikang inilatag niya. At pinag-uusapan natin ang mga numero, di ba? Na may 24 na 0 pagkatapos ng unang numero. Ipinakita niya ang estadistika na nagpapakitang malabong mangyari ito. Kung hindi man, halos imposibleng mangyari para ang mga DNA match na ito ay hindi kay Celeste. Ngayon, ang tanong ay, alam mo, saan talaga galing ang DNA na yon? Siguradong sa dugo ba yon o pwede rin mula sa balat? Dahil tumira siya sa bahay na yon at nahawakan niya ang mga gamit sa garahe. Iyan ang pinagtuunan ng pansin ng mga abogado ng depensa kanina. Paulit-ulit nilang tinanong ang isang saksi tungkol dito.
Kung umabot man ito sa paglilitis, Sa palagay ko, posibleng mas marami pa tayong makitang ganyan, Press. Maraming ebidensya kaya pakiramdam ko, Julia, habang tumatagal ito nitong nakaraang ilang araw. Kung pagbabatayan ang circumstantial na ebidensya, mukhang napakalakas ng kaso para sa prosekusyon. Pero pagkatapos, babalik ang mga abogado ni David at pabusisiin ang bawat salita ng sinabi ng isang saksi. Tungkol naman sa kung saan nahanap ang DNA, alam mo, may mga mansa ng dugo sa Tesla at sa pagdaan sa ilan sa mga tala. Merong isang kuko sa paa na kay Celeste at nagawa nilang gumawa ng DNA profile mula doon. Pero pagkatapos, mapupunta naman tayo sa usapin ng mga trash bag na ito. Sa tingin ko, nahanap ang mga iyon sa bahay ni David, tama? Tapos may wipe sa trash bag at hindi malino sa akin kung sino ang may hawak ng alin sa loob ng bahay. Medyo magulo habang tinitingnan ko ito. At merong DNA dun na maaaring galing pa sa ibang tao. Hindi natin alam. Anong masasabi mo tungkol sa lahat ng iba't ibang bahagi na iyon sa tila napakakomplikadong bahagi ng kwento na sinusubukan ipaliwanag ng prosekusyon? Nuuna kong narinig ang ilan sa mga ebidensya ng DNA mula sa saksi ng LAPD habang tinatanong siya ng prosekusyon. Pakiramdam ko ay napakatibay ng ebidensya na yon. Ibig ko sabihin, hindi mo maaring kwestiyonin ang isang bagay na may statistical na posibilidad na may 24 na zero sa likod ng unang numero, di ba? So tingin ko, kung ikaw si Blair Burke, maaari mong questionin yon. Nagbanggit siya ng mga hypothetical tungkol sa nakakakumbinsing DNA ebidensya. Ipinakita pa nga niya ang isang senaryo tungkol sa tertiary transfer, di ba? Sabi niya sa korte, paano kung makipagkamay ako sa co-counsel ko? Hinawakan ng podium, tapos inilapag ng hukom ang notebook niya sa podium. Di ba? Pwede bang mapunta ang DNA ng aking co-counsel sa notebook na yon? Sinagot ito ng saksi sa korte. Oo, posible, yon. Kaya gumagawa ng mga ganung pagdududa ang depensa sa halos lahat ng inilalatag ng prosekusyon. Sa tingin ko, magiging paulit-ulit na tema yan sa natitirang bahagi ng preliminary hearing na ito. At siguradong kung umabot ito sa padlilitis at may miyembro ng hurado na nakikinig dito, alam mo, sa huli ay nakasalalay ito sa kung ano ang kanilang paniniwalaan. Kung sino ang kanilang paniniwalaan at kung gaano kalaking pagdududa ang kayang itanim ng depensa sa lahat ng ito. Kaya ngayon ay babalik tayo at mahalagang araw ito dahil ito ang testimonya ng Deputy Medical Examiner Dr. Grant Holt. Pag-usapan natin. Sige, papasukin ko ulit ang ating mga matatainga, Julia Deng. NBC LA reporter na mahusay sa buong pangyayari. Masayang makita ka muli. Maraming dapat talakayin, lalo na ang testimonya ng Deputy Medical Examiner. Pero lagi muna nating inuuna ang asal ni David sa korte bago ito pag-usapan. Sa mga nakaraang araw na pinag-usapan natin, parang nababagot siya. Sabi mo nga, pati court reporter kahapon napansin na parang wala siya sa sarili, hindi interesado. Pero ngayon, kung tama ang pagkakabasa ko sa mga notes na ipinadala mo, medyo iba si David ngayon, tama ba? Kaunti lang, Jessie. Medyo mas buhay siya ngayon. Pumasok siya ngayon. Alam mo na, suot ang orange na jumpsuit ng LA County Jail. May suot siyang panloob at medyo mahaba na ang buhok niya. Mukha siyang pagod, hindi nag-ahit. Pero parang mas buhay siya ngayon. Umupo siya. Nakipipag-usap sa isa sa kanyang mga abogado sa depensa. At pagkatapos ay nagsimulam ng umiti at makipagkwentuhan ng kaunti sa kanya. Iba iyon. Pero nang magsimula ulit ang testimonya at naririnig namin ang Deputy Medical Examiner, isa sa 2 taong sangkot sa aktwal na pansasagawa ng autopsy kay Celeste, matapos matagpuan ang kanyang mga labi sa Tesla ni David. Bumalik siya sa dati niyang gawe. Alam mo, walang ekspresyon. Walang emosyon, talagang hindi gumagalaw na nakaupo sa mesa ng abogado. Nakatingin siya ng diretso sa harap, parang basta kumuurap lang sa saksi sa stand, nakatitig sa mga ebidensya sa overhead monitor, at talagang hindi gumagalaw, hindi nagre-react. At sa totoo lang, bago pa tayo pumasok sa nilalaman ng testimonya, sa tingin ko talagang interesante ang sinabi ng medical examiner na ito at ng depensa. Yung mga litratong ipinakita sa gallery na nakita mo rin ayon sa ulat mo ay nagkaroon ng naririnig na reaksyon sa korte. Pwede mo bang ilarawan kung ano ang ibig mong sabihin?
Nagkaroon talaga ng naririnig na reaksyon. May matinding emosyonal na reaksyon. At hayaan mong ilarawan ko sa iyo kung anong nangyari. Maaring hindi sinasadya. Bago pa namin aktwal na makita ang mga ebidensya na dapat naming makita, ayon sa pagkakasunod-sunod na dapat itong ipresenta. Habang nagde-testify ang Deputy Medical Examiner, ang projector sa korte ay aksidenteng nagpakita ng maraming autopsy photos bago pa namin dapat makita yon. Kaya isipin mo, di ba, itong overhead monitor, parang flipbook style sa loob lang ng ilang segundo, dumaan sa mga 6 na larawan siguro. At ang tinutukoy ko, mga autopsy photos na nagpapakita ng torso ng biktima. Nakabukas ang dibdib, ang mga braso at binti ay inayos, alam mo yon, nilinis at inilatag sa isang pilak na exam table. Nay narinig na pansinghap ng gulat. Alam mo, may isang reporter na nakaupo sa likod ko sa loob ng korte. Maririnig mo siyang nagre-react dito. Makikita mo rin na lahat ng tao ay nagre-react. Sa tingin ko, talagang matindi ang reaksyon nila. Pero si Grant Ho, ang saksi na nasa witness stand ngayon, ay tinatalakay ito ng maingat at sistematiko, hakbang-hakbang. Para sa kanya, ito ang araw-araw niyang gawain at bahagi ng kanyang trabaho. Ganito rin siya sumagot sa mga tanong. Walang emosyon at walang nakikitang karumal-dumal o nakakatakot dito. Mapapaisip ka talaga sa trabahong yon. Grabe, mahalaga ang araw ngayon. Maraming ebidensya tungkol sa di umano'y iligal na relasyon ni David kay Celeste. Maraming ebidensya at testimonya tungkol sa posibleng paglilinis, ang pagputol-putol ng katawan. Pagdating sa aktwal na pagpatay, pagdating sa mismong di umano'y pagpaslang, ito ang hinihintay natin. Ano ang pahayag ni Dr. Grant Ho ukol sa sanhi at paraan ng pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez? Maraming palitan ng tanong at sagot na yon sa cross-examination kay Dr. Grant Ho, ngunit inulit niya ang mga natuklasan mula sa opisina ng medical examiner na naipalatala na. Ilang buwan na itong inilabas. Naiulat na namin ito, ngunit na yon ay ipinaliwanag niya ito sa amin gamit ang mga visual na hindi pa namin nakita mula sa autopsy. Ipinaliwanag niya ang kanilang natuklasan ilang buwan na ang nakalipas. Napagdesisyonan nila na ang sanhi at paraan ng pagkamatay ng 14 na taong gulang na si Celeste Rivas Hernandez ay homicide. At iniyugday nila ang kanyang pagkamatay sa maraming sugat na tumagos. Pero heto ang nakakaintriga. Hindi nila tinukoy kung anong uri ng sandata o gamit ang naging sanhi ng mga sugat na tumagos na iyon. At hindi nila tuluyan tinawag na mga sugat na tumagos na dulot ng matalim na bagay ang mga iyon. Kaya hindi nila sinasabing tiyak na sinaksak siya hanggang mamatay. At iyon ay dahil sa matinding antas ng pagkabulok ng tatawan. Hindi talaga nila alam ng tiyak kung paano o ano ang naging sanhi. Marami sa mga nakita nila na tinitingnan natin ngayon dito sa korte ay naidokumento sa mga napakalinaw at napakavisual na ebidensya na ito. Hayaan mo ipaliwanag ko kung bakit napakahalaga niyan. Alam mo na, pero dapat ding malaman ng mga nanonood natin. Isa sa mga alegasyon ng special circumstance sa kasong ito na iniharap ng mga piskal ay si David Anthony Burt mismo ang gumamit ng nakamamatay at mapanganib na sandata. Isang matalim na bagay para gawin ang krimeng ito. Sinasabi mong hindi kayang tiyak na sabihin ng Deputy Medical Examiner na iyon talaga ang nangyari. Hindi natin alam yon ng sigurado. Sa tingin ko, ilang beses ding inulit ng depensa ang puntong yon. Iyan ang isa sa mga elemento ng kasong first-degree felony murder na ito na nakaka-interes, na naiiba, tama ba? At kung mapatunay ang nagkasala, pwedeng madagdagan ang parusa dahil sa paggamit ng matalim na bagay. Naniniwala ako na sa California, pwedeng magdagdag ng 1 pang taon na sunod sa pangunahing parusa. Pero yung 3 karagdagang special circumstances na yon, dahil dito, kwalipikado ang kasong pampatay na ito sa parusang kamatayan. Narito pa ang ilang bagay na hindi tiyak ng Deputy Medical Examiner. At talagang pinunto ito ng depensa sa kanilang cross-examination. Hindi nila alam kung alin sa mga sugat ang nauna. May isa sa tiyan ng biktima at may isa sa kaliwang tagiliran ng kanyang dibdib.
Kaya posibleng ang isa ay may kinalaman sa pinsala sa atay at ang isa naman ay posibleng may pinsala sa tadyang at diaphragm. Hindi masabi ni Deputy Emmy kung alin ang nauna. Hindi niya masabi ng tiyak kung nangyari ang mga ito nang magkasunod lang ng ilang segundo. Hindi niya masabi kung alin ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi niya masabi kung gaano katagal bago namatay si Celeste dahil sa alinman sa mga pinsalang yon. Marami talagang bagay na hindi natin alam. At nagdulot iyon ng puwang para sa isa sa mga abogado ng depensa na magtanong ng isang bagay na hindi pa natin naririnig sa kasong ito. Tinanong niya ang Deputy Medical Examiner na saksi kung masasabi niyang hindi posibleng si Celeste mismo ang sumaksak sa sarili niya at nagdulot ng 2 sugat na ito. Sinabi niya, based sa natuklasan niya sa autopsy na ito, hindi nga talaga kayang sabihin ng tiyak na hindi yun posible. Ang naging reaksyon sa loob ng korte matapos ang linyang iyon ng pagtatanong, lumingon ako at nakita ko ang ilang tao. Alam mo yon, nakakatinginan sila, takataas ang mga kilay. Para sa akin, parang nakita at naramdaman ko na yung mga nanonood sa linyang ito ng pagtatanong ay pakiramdam nila halos katawa-tawa na ito. Maaring hindi ito paniwalaan ng isang hurado. Ilatag natin yan sandali. Sa madaling salita, base ito sa nakita natin na yung linggo sa depensa. Maaring binubuo nila ang argumentong ito kung umabot ito sa paglilitis. Itama mo ako kung mali ako. Paparating sana si Celeste sa bahay niya. May nangyaring isang bagay. Nagpakamatay siya o kaya ay na-overdose. Nataranta si David at sinubukang iligpit ang bangkay niya. Ibig kong sabihin, nakikita mo ba dyan ang pundasyon kahit na sinubukan nila? Tandaan, isa sa mahalagang sinasabi ng depensa ay na, well, lahat ng mga umano'y binili. Ang mga chainsaw, mga laundry bag at body bag ay pawang binili matapos daw siyang mamatay. Kaya hindi naman parang pinlano niyang patayin siya. Tama ba ang pagkakaintindi ko na baka ito ang mga pundasyon ng posibleng depensa nila? Jesse, hindi ko alam kung doon talaga gustong dalhin ng depensa. Sa tingin ko, pagkakataon nila ito sa preliminary hearing na subukan ng iba't ibang linya ng pagtatanong. Tama ba? Tingnan kung ano ang uubra. Tingnan kung saan ang pinakamalalaking pagkakataon para sa kanila na makalika ng mas maraming butas sa kaso ng prosekusyon. Hindi ako naniniwala na may patutunguhan ang linya ng pagtatanong na yan. Pero ganito nila ito ipinaliwanag kaninang umaga. Si Marilyn Bednarski ang nagtanong kay Dr. Grant Ho ng mga tanong na ito. Gusto muna niyang malaman. Nakakatulong ba para sa isang gumagawa ng autopsy na malaman kung may kasaysayan ng mental health ang namatay? Mahalaga bang malaman kung may tendensiya silang mapakamatay? Nakakatulong ba na malaman kung sila ay palaging gumagamit ng droga? Sa lahat ng tanong, sinagot ni Dr. Ho ng maaaring oo. Kaya tinanong niya siya, mayroon ka bang naging pag-uusap sa mga kamag-anak ng namatay para alamin ang mga katangiang iyon? Hindi siya nakipag-usap sa kanila. Kaya nagpatuloy siyang magtanong tungkol sa mga pinsala. Tama ba? Ang mga naitalang pinsala, ang mga tagos na sugat na ito, ang pagkasira ng isa sa kanyang mga tagyang, ang pinsalang nakita sa kanyang atay. At gusto ng depensa na malaman, alam mo, kung maaari mo bang tiyak na iugnay ang mga obserbasyong iyon na nakita sa autopsy sa kung anong nakikita mo sa ibabaw ng balat? At alam mo ba kung paano eksaktong nangyari yon? Kaya mo bang tiyak na iulat na ibang tao ang nagdulot ng mga pinsalang iyon? At sa tingin ko, ang malawak na sagot sa lahat ng ito ay ang matinding antas ng pagkabulok ay pumipigil sa pagkakaroon ng maraming tiyak na impormasyon. Hindi talaga masabi ng Deputy MA kung paano ito nangyari o kung sino ang gumawa nito sa kanya. Hindi ko alam kung magiging basehan ba talaga ito para sa argumento na si Celeste ay nagpakamatay. Pero tiyak na ito ay isang linya ng pagtatanong na sa tingin ko ay susuriin ng kahit sinong matalinong defense attorney sa pagkakataong ito sa preliminary hearing na tinatawag nating parang mini bench trial o rehearsal para sa trial, kang baga.
Kung sinusubukan nilang guluhin ang usapan kung gaano na siya katagal patay at baka may ipinapahiwatig sila, sigurado ka bang namatay siya noong gabing iyon ng Abril? Paano naman ang paulit-ulit na pagtatalo tungkol sa tama ng bala? Interesante rin ito kasi bago ito. At nilinaw lang ni Dr. Ho sa stand bago tayo mag-lunch, nang ibig niyang sabihin ay maaring kahit ano ang naging sanhi ng nakita niyang pinsala. Sa mga tadyang niya, pinsala sa isa sa mga tadyang niya sa kaliwa na maaring nagmula sa kahit ano. Hindi niya masabi ng sigurado na ito ay dahil sa kutsilyo o ibang matalim na bagay. At ang dahilan, muli, kung bakit iniugnay nila ang pagkamatay niya sa mga sugat na tumagos kaysa sa matalim na bagay, ay dahil hindi nila maalis ang posibilidad na ito ay dahil sa tama ng baril na may exit wound sa kanyang katawan. Hindi nila tiyak kung ano talaga ang pumatay kay Celeste. Napag-usapan din ang tungkol sa mga chainsaw, di ba? Ibig sabihin, kahapon at mga nakaraang araw, alam nating may mga kinulektang chainsaw. Pero sa pagkakaalam natin, nagnegatibo ang mga ito sa dugo. Mukhang may isang chainsaw na maaring nawawala. Kung ginamit ang chainsaw sa pinsala kay Celeste at naging sanhi ng kanyang pagkamatay, maaring ito ay para patayin o putulin ang katawan niya. Ano ang napag-usapan tungkol sa chainsaw ngayon? Kaya naging maingat talaga ang saksi sa pagsagot sa tanong na yon. Paulit-ulit niyang binanggit na hindi siya eksperto pandating sa mga kasangkapan, mga power tool na ginagamit sa pagputol-putol ng mga katawan. Nagbahagi siya ng impormasyon kung ano ang posibleng sanhi ng mga hiwang nakita sa katawan ng biktima. Inilarawan niya ito bilang malinis o makinis sa mga gilid. Sa tingin ko, iyon ay kukuwestiyonin din dahil ang itsura ng lahat ng mga sugat na ito, tama, nagbago na ang mga ito pagkatapos ng kamatayan habang nabubulok ang katawan. Pero tinalakay niya kung paano hiwain ang malalambot na tissue o mga laman loob. Magagawa mo yon gamit ang scalpel. Pinaliwanag niya kung paano hiwain ang buto. Maring gumamit ka ng parang lagari ng buto. Sinabi niya na hiwain ang tadyang. Kakailanganin mo ng parang gunting na panggupit ng mga palumpong. Yan ang sinabi niya sa korte. Gayunpaman, hindi pa rin niya matukoy ng tiyak kung ano ang ginamit para putulin ang mga bias ng biktimang ito mula sa kanyang katawan. Hindi pa inilalahad ng prosekusyon ang isang tiyak na sandata ng pagpatay o kung ano ang nangyari sa posibleng sandata ng pagpatay. Hindi pa nila ginagawa, hindi pa. Dalawa sa mga chainsaw ay natagpuan sa garahe ni David noon magsagawa ng paghahanap isang linggo matapos makita ang Tesla na may mga labi ng biktima sa front trunk. Alam natin na ang dalawang chainsaw na iyon ay walang nakitang dugo ng suriin. Kumusta naman ang aktibidad ng mga insekto? Isa pa yon sa mga detalye na sa tingin ko ay nagdulot ng kapansin-pansing reaksyon sa korte kaninang umaga. Inilarawan ni Dr. Ho ang mga unang yugto ng paglitaw ng mga uod sa paligid ng mga labi ng biktima noong una niyang nakuha ang kaso at naghahanda siyang magsagawa ng otopsya. Sa tingin ko, maganda ang umaga para sa mga magulang ng biktima. Kapwa niyang magulang, nakadalo sila sa halos buong paunang pagdinig na ito, pero ngayon wala sila sa korte. Nadaanan ko sila kanina sa hallway habang palabas ako para magtanghalian. Narito sila. Nasa loob sila ng gusali ng hukuman, pero pinili nilang huwag umupo doon na yung umaga para sa testimonya na ito. Sa tingin ko, naiintindihan ko ang desisyon nila.